Isang mapagpalang araw ang bati ko sa mga makikinig ng istorya ng buhay ko. Gusto kong ibahagi ang karanasan ko na hinding-hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lenny. Marahil marami na sa inyong nakapakinig ng iba't ibang uri ng istorya patungkol sa mga aswang. Pero dito pa lang ay humihingi na ako ng pasensya dahil ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay medyo maselan sa mga ibang makikinig. Bata pa lang ako ay laking karinderya na ako. Yan kasi ang hanap buhay ng nanay at tatay ko, ang pagtitinda ng ulam. Noong bata ako ay sanay na akong makita laging nagluluto ang nanay ko. Siyempre, nung mga bata tayo ay curious tayo sa lahat ng mga bagay. Kaya nakagisnan ko na noon na laging nakikisali sa ginagawa ni nanay. Pinapayagan naman niya akong tumulong sa pagluluto hanggang sa tinuruan na rin niya ako kung paano magluto. Nung tumungtong na ako sa edad na 21 years old, ay natutulungan ko na si nanay. Nagkasakit noon ng tatay ko at kinailangan noon ni nanay na bantayan siya. Kaya ako na noon ang nagpatakbo ng karinderya namin. Noong una, mahirap. Pero nung tumagal, nasanay na din ako. Isang araw, may isang matandang babae ang bumili sa amin. Itago na lamang natin sa pangalang Aling Lucita. Hindi naman siya ganun katanda. Mukhang malakas pa naman ito. Hanggang sa makilala ko na siya. Kasi araw-araw na siyang bumibili sa amin. At naging suki na namin siya, kumbaga. At ang laging pinibili niya ay yung tindang ulam namin na menudo. Pero hindi daw siya ang may gusto ng ulam na lagi niyang binibili. Yung amo daw niya ang may gusto sa lutong ulam na yon. Isang kasambahay po si Aling Lucita sa isang pamilya na hindi naman kalayuan mula sa kung saan ang karinderya namin noon. Hanggang sa ilang beses na siyang bumibili sa amin. At isang araw ay nakiusap siya sa akin na kung pwede daw bang ako daw po ang magluto ng menudo na ihahanda nila sa darating na kaarawan ng amo niya. Pabayaran naman daw nila ako. Hindi naman ako nakatanggi, pero ang sabi ko, pwede lang ako sa gabi kapag sarado na ang karinderya namin. Dalawang araw bago ang kaarawan ng amo ni Aling Lucita, nagpunta na agad ako doon para maumpisahan ko ng pagluluto. Alas 7 ng gabi nang makapunta ako doon, dumiretso agad kami sa kusina. Hindi na niya napakilala sa akin yung amo niya noon kasi daw po gabi na daw silang umuwi. Mag-asawa daw di umanong mga amo niya. Pero wala silang anak at may edad na din daw ang mga ito. Pagpasok namin ng kusina, nagsabi agad ako kay Aling Lucita na pwede bang gumamit ako sandali ng banyo nila kasi naiihi ako. Tinuro na lang niya sa akin kung nasaan ang banyo kasi malapit lang ito kung nasaan ang kusina. Habang tinutungo ko ang banyo nila, ay napapansin ko ang kakaiba sa bahay na yun. Malaki ang bahay, pero walang gaanong bintana. Meron naman, pero nakasarado po ang lahat ng iyon. Wala din silang masyadong kagamitan at parang iisipin mong walang taong nakatira doon. Wala pang ang kalahating oras na nandoon ako ay basang-basa na ako ng pawis dahil napakainit sa loob ng bahay na yon. Kulob na kulob po ito at parang nahihirapan ako sa paghinga. Hindi ko alam pero mabigat ang pakiramdam ko habang nandun ako. Kaya siguro naihi ako ng mga oras na yon kasi kinakabahan ako at natatakot ng hindi ko alam. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang gusto ko nang umuwi. Parang wala ako sa wisyo para magluto at magtrabaho. Paglabas ko ng banyo, diretso agad ako ng kusina. Nakita ko si Aling Lucita na hinahanda na lahat ng mga gagamitin ko sa pagluluto. Paglapit ko, iniisa-isa kong tignan yung mga sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ng menudo. At ang unang-unang pumukaw ng pansin ko ay kung bakit walang bawang, asin at paminta doon sa binigay na sangkap sa akin ni Aling Lucita. Napatanong ako, pero ang sabi niya ay ayos lang daw yon. Kasi hindi daw mahilig maglagay ng mga ganun sa pagkain ng mga amo niya.
Umpisahan ko na daw umano ang pagluluto para makauwi ako ng maaga, sabi sa akin ni Aling Lucita. Habang naghihiwa ako ng mga gulay, ay nagbilin sa akin si Aling Lucita na karne lang daw ng baboy ang meron sila noon at yung atay umano ay mamaya niya ibibigay pagdating umano ng amo niya. Sumagot naman akong ayos lang yon at nagtanong ako kung anong oras sila darating. Baka naman kasi gabihin sila, diba? At ang sagot niya ay papauwi na daw sila. Nasa biyahe na umano ang mga amo niya. Bago lumabas si Aling Lucita sa kusina, ay nagbilin siya sa akin na wag daw akong lalabas ng kusina kapag umano dumating na ang mga amo niya. Kahit anong mangyari, ay wag daw akong magtatangkang lumabas ng kusinang yon. Habang sinasabi yun ni Aling Lucita, ay pansin kong seryoso siya sa mga salitang sinasabi niya sa akin na parang napakadelikado talaga ng mangyayari kapag hindi ko sinunod ang mga bilin niya sa akin. Paglabas ni Aling Lucita ay nanginginig ako sa takot dahil sa nerbiyos. Paglabas niya ay naririnig ko na sinasara niya lahat ng mga pintuan at bintana ng bahay nila. Hindi ko alam ang pumasok sa isip ko noon at nagmamadali akong buksan yung pintuan ng kusinang yon para tumakas at makaalis sa bahay na yon. Pero pagpihit ko ng doorknob ay nakakandado po yon. Habang nakatayo ako doon sa pintuan at halos hihimatay na ako sa nerbiyos, ay nakarinig ako ng sasakyan na pumasok sa bakuran nila. Sumilip ako agad doon sa malit na bintana sa taas ng lababo. Malit lang yung bintana na yun na parang bintana ng mga banyo. Mataas yun kaya sumampa pa ako ng lababo. Nang makasilip ako ay nakita kong isang lalaki na may kinukuha doon sa likod ng kotse. Hinila niya yun at ibinagsak sa lupa. At kitang-kita ko ang puting sako na may lamang mabigat na bagay. Pagkatapos, hinila niya yun at hirap na hirap siyang ipasok yun doon sa loob ng bahay. Pagkaalis ng lalaki ay umandar bigla yung sasakyan para iparada ng maayos. Pag-alis ng kotse ay may nakita akong tsinelas doon sa pinag-alisan ng kotse. Kahit malayo ako, ay kitang-kita ko na merong patak ng dugo doon sa tsinelas at pambabae ang tsinelas ng nakita kong yun. Kinutuban ako at pumasok agad sa isip ko na baka bangkay siguro ng tao yung nasa loob ng puting sako na hinihila ng lalaki kanina. Naalala ko biglang sinabi sa akin ni Aling Lucita, kaya nagmadali na akong bumaba sa lababo at ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Maya-maya lang ay pumasok si Aling Lucita ng kusina at may dala-dala itong atay na nakalagay doon sa malaking plastic. Ibinigay niya sa akin yon at nagsabing yun daw ang atay na dala ng amo niya. Pagkatapos iniiwan niya ulit ako doon sa kusina. Paglabas niya, tinanggal ko agad sa plastic yung atay na ibinigay niya sa akin. At sobrang bagsik ng amoy noon. Pagkalabas ko ng plastic, pulang-pula pa at sariwa pa yung dugo at itsura ng atay na yon na para bang kakakuha pa lang nito. Nahiwa ko na rin lahat ng sangkap at karne na gagamitin ko sa pagluluto at yung atay na lang na yon ang hihiwain ko. Habang inihiwa ko ng kutsilyo yon, ay napansin kong maliit sa pangkaraniwang atay ng baboy yung atay na binigay sa akin ni Aling Lucita. Bata pa lang ako, sanay na akong makakita ng atay ng baboy at lamang loob nito. Kaya alam ko na ang laki at itsura nun. Pero yung atay na hinihiwa ko ng mga oras na yun, ay alam ko sa sarili ko na hindi yun atay ng isang baboy. Isang hiwa ko pa lang noon, ay para na akong maduduwal. Kasi pumapasok sa isip ko nun, baka atay po siguro yun ng tao. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagmamadali akong lumabas at pumunta doon sa banyo. At paglabas ko ng kusina ay bigla akong napalingon sa sala nila. Paglabas mo kasi ng kusinang yon ay kapag lumingon ka sa kaliwa ay nandoon ang sala nila. Napalingon ako doon kasi may naaninag po ako at yung nakita ko ay yung puting sako kanina. Pero ng mga oras na yon ay nakabukas na yon. At mayroon pong nakalawit na kamay doon. Nang makita ko yun ay hindi ako sumigaw kahit gustong gusto ko.
Nagtakip na lang ako ng kamay. Kasi ang pumasok sa isip ko kapag sumigaw ako ay baka marinig nila ako at baka alam nila yon. Baka akong isunod nila. Maya-maya lang ay may naririnig ako nag-uusap doon sa sala. Malapit kung nasaan ang sako na nakita ko. Pero hindi nila ako nakikita. Matatakpan ka kasi ng pader nun kapag nandoon ka sa pasukan ng kusina. Kahit na malayo ako, ay rinig na rinig ko ang pag-uusap nila at napubusesan ko ng isa sa mga yon. At yun po ay si Aling Lucita. Boss, anong gagawin natin dun sa tagaluto? Tanong ni Aling Lucita. Isunod mo na rin pagkaluto ng niluluto niya. Sagot naman ng kausap niya. Pumasok agad ako ng kusina. Pagkarating ko nun, ay para na naman akong hihimatayin sa takot. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero ng mga oras na yun, ay nagpakatatag ako. Umisip ako ng paraan kung paano ako makakaalis sa lugar na yon. Kasi kung magpapadala ako sa takot, ay katapusan ko na. Kaya kailangan kong umisip ng paraan at hindi ko hahayaang makain ako ng mga aswang. Tinapos kong lutuin yung menudo. Pero nilagyan ko po yun ng bawang, asin at paminta. Pagpasok ni Aling Lucita sa kusina ay nagpaalam ako sa kanya na magtatapon muna ako ng basura para mabuksan niya po yung pinto na nakakandado doon sa kusina. Kasi paglabas mo doon ay labas na po yun ang bahay nila. Paglabas ko ay sinabihan ko siyang tikman yung niluluto kong menudo. Kung ayos lang ba ito. At saka na ako umalis. Pero hindi talaga ako magtatapon ng basura. Tumakas ako ng mga oras na yon. Naisip ko noong pumunta doon sa malapit na bahay na katabi nila at doon ay humingi ako ng tulong. Habang tumatakbo ako, ay rinig na rinig ko ang sigaw ni Aling Lucita sa labas. Mula doon sa pinatikim ko sa kanyang menudo, hindi na niya ako hinahabol noon. Hindi na rin siya nakalabas ng bahay. Nakatakas ako. Marami tayong hindi malilimutang pangyayari sa buhay natin. Pero kakaiba ang nangyari sa buhay kong ito. Kumbaga, mahirap paniwalaan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko hanggang dulo. Hanggang dito na lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga tagapakinig sa channel na ito. Nahilig akong makinig ng mga kwentong aswang dahil sa gusto ko na rin malaman kung aswang ba talaga ang mga nakikita ko o guni-guni lamang gaya ng sinabi ng asawa ko. Ngunit sa sunod na pangyayari sa buhay ko ay nakakita na ako ng isa. Originated from Cavite talaga ang asawa ko at kasalukuyan akong buntis sa una naming anak noong mga panahon na iyon. Around 2013, noong nagkaroon ng malaking festahan sa bayan nila. Before fiesta kami pumunta dahil magiging traffic talaga kapag sumabay kami. Kaya noong dumating kami ay agad naman kaming winelcome ng mga kamag-anak. Tuwang-tuwa pa nga ako at may mga supling na panay ang mano sa akin at yakap. Kaso nagkagulo na agad noong sumapit ang gabi. Umiiyak at namimilipit kasing umuwi ang pamangkin ng asawa ko na nasa 4 na taong gulang na. Si Bona ang tawag nila dito dahil laking bonakit daw ang gatas. Panay silang mura at nagawa pa ngang kumuha ng itak ni Tiyo kahit na pinipigilan na ito ni Tiya. Matandang iyon, walang kinatandaan. Panay silang sigawan. Kahit bilog na ang tiyan ko at madilim na sa labas ay sumama ako sa kanila kaysa maiwan akong mag-isa doon sa baru-baruan nila. Lalo na't hindi maganda ang pakiramdam ko noong mga oras na iyon. Nakarating kami sa lumang bahay na may malaking bakuran pero halos matakpan na ng mga halaman. Tinanong ko pa ang asawa ko kung may nakatira ba doon.
Ang sabi niya sa akin ay nandoon daw nakatira ang lola nila na agad ko din namang pinagtaka. Kasi kung iisipin walang kailaw-ilaw, puro talahiban at halatang hindi na alagaan ang bahay. Tapos may nakatira at nag-iisang matanda pa. "Lumabas ka na dyan! Pati apo ko sa tuhod tinatalo mong matanda ka!" Sigaw ni Tio doon habang iwinawasiwas ang hawak na itak. Galit na galit at nanlilisik pa ang mga mata nito. Lalo pang nanayo ang balahibo ko nung lumabas ang matandang mukhang katawan lang ang tumanda pero hindi ang mukha. Wala ding tungkod at malinaw pa ang mata na diretsyong naglakad sa madilim na daan. Ang sabi kasi sa amin ni Bona ay binigyan siya ng candy ng lola nito pagkatapos ay maya-maya ay sumakit na ang tiyan tsaka nagsusuka. Hindi ko alam kung anong meron. Mabilis na itinago ako ng asawa ko sa likuran niya nung ngumiti sa akin ang matanda at tumingin sa tiyan ko. Nalaman ko pa na kilalang aswang sa Cavite ang lola nila na kahit sila ay naniniwala. Hindi kasi ito nauubusan ng pagkaing karne sa bahay. Kaminsan, aalokin sila ay agad din nilang tinatapon o kaya naman daw ay pipisilan nila ng kalamansi at malalasahan ang pait at maaamoy ang masangsang nitong amoy. Hindi ko din alam sa asawa ko. Naikwento din sa akin ng asawa ko noong sa kasalang bayan daw noong kapanahunan ni na lola ay nagloko daw ang lolo at bigla na lang daw nawala sa isang iglap. Ang sabi daw ay si lolo ang ginawang pulutan sa inuman sa handaan. Nakatawan ni lolo iyon dahil lahat ng taong dumalo ay nagsakitan ang tiyan. Hindi na inimbestigahan ang nangyari kay lolo dahil sa hindi naman lahat naniniwala sa sabi-sabi. Karamihan, ang sabi ay naglayas. Pero para sa pamilya ng asawa ko, naniniwala silang si lola ang may kasalanan. Kamuntik na kaming maghiwalay ng asawa ko noong mga panahong iyon. Noong nandoon kasi kami sa Cavite ay hindi ko inaasahang mawawalan ako ng anak. Pagkatapos lamang ng pista ay nagpahinga na kami noong mga panahon na iyon. Nakahiga ako sa kama at binalutan pa ng itim na kumot ang aking katawan para na rin sa kaligtasan. Kahit na init at gusto kong maligo ay hindi nila ako pinayagan. Panay na rin silang kalampag sa bubong at sabot ng asin dahil inaaswang daw ako. Pero masyadong tuso ang aswang. Kahit na nagsisinigaw na sila ay hindi ito umaalis. Halos lahat na yata ng insekto ay pinaghinalaan nilang aswang dahil noong gabing iyon. Ang gabing hindi ko malilimutan. Natahimik ang bahay. Walang ni kahit ano. Sinamahan pa ako ng asawa kong magbanyo at sa aking paglingon sa likuran ay may dalawang pulang mata akong nakita. Pulang nanlilisik at mahabang dila. Mabilis akong tumakbo palabas. Kaya naman gulat akong ang matandang kailan lang na lola ng asawa ko ang nakangiting naglakad papalapit sa amin. Sumigaw pa ako ng sumigaw, kaya lahat sila ay nabahala. Alam kong wala na. Alam kong nakuha niya na ang anak ko. Ramdam kong wala na sa tiyan ko. Nakakatakot. Sa tanda niya ay nagawa niyang tumalon ng ganon kataas. Kahit sinabuyan at pinagmumura ito ng asawa ko ay wala silang nagawa noong makalayo ito. Bigo rin nilang maabutan ang matanda sa dati nitong bahay. Iyak ako ng iyak at sinugod agad ako sa pinakamalapit na ospital. Dinudugo na ako at nandidilim na ang paningin ko noong mga oras na iyon.
Kaya lang ang asawa ko namatay. Sinabi sa akin ni Tio na mag-isang sinugod ng asawa ko ang matanda. Noong pumasok daw ito sa bahay ng matanda ay hindi na nakalabas. Kaya sila na rin ang sumubok at nakitang wakwak ang katawan at wala ng mata ang asawa ko. Sa ngayon, kahit 5 taon na ang nakalipas ay nasa healing process pa rin po ako. Hindi na rin ako nag-asawa. Hindi rin nagkaanak. Nag-ampon na lang po ako sa mga orphanage at pinalaki ko at tinuring na tunay na anak. Kinagagalak ko pong maibahagi ang kwento ko dito. Kahit papaano ay nabawasan ang galit sa puso ko. Naniniwala po kasi akong kung nasan man ang asawa at anak ko ay alam kong masaya na sila. Hindi ko na rin po pala kinakausap ang kamag-anak ng asawa ko. Wala na rin akong balita sa matandang aswang na walang pusong kinuha ang mag-ama ko. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako bilang public school teacher at masayang nagtuturo sa mga bata. Hanggang dito na lang po. Hi po, Sir JD Horror Stories. Ako po si Alice, 47 years old na. Gusto ko pong magbahagi ng karanasan ko kasi na-inspired po ako magpadala ng kwento dahil doon sa kwento ninyo na may pinamagatang Atay sa Menudo. Nagulat po ako nung napanood ko yun kasi parang gano'n na gano'n din ang nangyari sa akin. At yun po ang ikukwento ko ngayon sa sulat kong ito. Isa po ito sa karanasan ko sa buhay na hindi ko malilimutan. Para ba kasing nabigyan pa ulit ako ng pagkakataon na mabuhay muli. Nang mangyari sa akin ito, nag-iba ang pananaw ko sa buhay. At yung katagang lagi kong naririnig ay totoo pala na hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, ay gawin na natin ang lahat ng gusto natin. Dahil kapag nasa bingid ka na ng kamatayan, ay wala ka nang magagawa. At laging nasa huli ang pagsisisi. Sana po ay mabasa nyo ito at ma-share sa mga subscriber ninyo. Yun lamang po at uumpisan ko na ang kwento. Noong mga panahon na ito, ay 29 years old pa lamang ako. Single mother. Nagloko ang asawa ko noong buntis pa lamang ako sa panganay na anak ko. At simula nun, ako na ang mag-isang bumuhay sa anak ko. Nung nabuntis ako sa anak ko at nung nakilala ko ang asawa ko, ay nagtatrabaho akong tagaluto sa isang kantin sa isang pabrika. Nung nanganak ako, ay hindi na ako bumalik sa trabahong yon dahil ayaw kong lumaki yung anak ko na hindi ako ang nag-aalaga sa kanya. At kung papapiliin ako kung babalik pa ako doon at sa parehong trabaho, ay hindi na ako babalik pa. Hindi naman sa pangit ang naging karanasan ko at ayaw ko nang maging tagaluto. Yun ay dahil hindi na ako magtatrabaho na mangangailangan ng stay-in kasi gusto kong tutukan at maalagaan ang anak ko. Wala na nga siyang tatay, wala pa siyang nanay na mag-aalaga sa kanya. Yun ang lagi kong iniisip. Hanggang sa isang araw, nagpunta yung pamangkin kong babae na nagtatrabaho noon sa isang agency. Ang sabi niya ay naghahanap doon ng tagaluto ang isang pamilya dahil may gaganapin daw sila na event. Tumanggi naman ako noon kasi alam kong stay-in na naman yon. Pero ang sabi niya, 1 linggo lang daw tatagal ang trabaho na yon. Nireserba niya sa akin yun at di binigay sa iba kasi alam niyang makakatulong daw sa akin yung sasweldoin ko doon sa amin ng anak ko. Noong sinabi niya sa akin kung gaano kalaki yung sweldo, ay nagdalawang isip na ako noon. Kasi 1 linggo lang naman yon. At yung sweldo ay hindi ko na lamang sasabihin. Pero magugulat po kayo kapag nalaman nyo kung gaano kalaki yon para lang sa 1 linggong trabaho. Fast forward na po. Ikukwento ko na noong nandun ako sa bahay na yon at nagsimula na ang trabaho ko. Noong nandoon na ako, ay nakilala ko ang isa sa mga kasambahay nila na itago na lamang natin sa pangalang Christine. Nung nakilala ko si Christine, 1 linggo na itong nagtatrabaho doon. Siya po yung kasambahay at ako naman ang tagaluto.
Noong unang gabi ko doon, nagkaroon po kami ng pagkakataon ni Christine na mag-usap. At doon na nga, ay sinabi niya sa akin ang lahat ng bumabagabag sa isip niya. Kasi daw, bawal daw kami lumabas ng kwarto sa tuwing sasapit na ang 9:00 ng gabi. Kung gagamit man kami ng banyo, ay sa kaserola kami noon umiihi kasi walang banyo sa kwartong yon. Nung tinanong ko si Christine kung alam ba niya ang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng lumabas ng kwarto sa gabi, ay hindi din daw niya alam. Hindi din daw sinabi sa kanya ng amo namin kung bakit. Pero sinabi niya sa akin, gabi-gabi daw siyang nakakarinig ng mga yapak ng tao na pumapasok sa bahay na yon. Pero sa tuwing naglalakad daw ang mga yon papasok ng bahay, hindi daw sila maingay, yung bang nag-uusap-usap. Kasi gano'n naman diba, lalo na kung marami kayo. Kasi higit sa 8 taong pumapasok doon gabi-gabi. Yun daw ang pinagtataka niya. At sa gabi lang daw yung dumarating kapag hindi na kami pwedeng lumabas. Yung pagkain din namin doon ay binibili namin sa labas. Hindi daw kasi mahilig kumain ng pangkaraniwang pagkain ng amo naming babae. Kasi daw, iba daw ang lahi nila. Noong gabing yun ay nagugulan din ako sa kwento ni Christine. Pero halata ko naman sa itsura niya at pananalita na seryoso siya at natatakot din at the same time. Pero hindi na ako nagtataka noon kasi nung unang pagtapak pa lamang ng paa ko sa bahay na yon, mabigat na din po talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko naman sinasabi na haunted house ang bahay na yon. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may mali sa bahay na yon. Kinabukasan ay doon na ako pinagluto ng amo naming babae. Payat lang po ito at nakasalamin. Maiksi ang buhok. Yung edad niya ay may ikukumpara ko na nasa lampas 40 years old na ito. Mabait naman siya at maaruga sa amin ni Christine. Lagi nga siyang nakangiti. Tinanong ko siya kung ano ang lulutuin ko. At sabi niya ay ako na daw po ang bahala. Nandoon na daw lahat sa kusina ang mga gagamitin at umisip na lang daw ako kung ano ang kaya kong lutuin sa mga yon. Kung ano lang daw ang available na sangkap ang meron sa kusinang yon, ayun lang daw ang gagamitin ko. Wag na wag daw akong bibili ng mga sangkap sa labas. Basta kung ano ang nandun, yun na yon. Noong tumingin-tingin ako sa kusinang yon para umisip na lulutuin ko, ang una kong tinignan ay yung ref nila. May nakita ako noon doon na mga karne, pero konti lang. Yung kasya lang sa 5 tao. Pero ang pinagtataka ko kasi, wala silang bawang, sibuyas at luya, betchin, asin at paminta. Hindi lang po yan, marami pa pong wala. Napaisip ako noon kung ano lulutuin ko kasi kung magluluto ako, wala yung lasa diba? Kaya hinanap ko yung amo namin noon kung ano ang gusto niya. At ang sabi niya, kahit ano daw, hindi naman daw siya magrereklamo. Habang nagluluto na ako noon ay parang nagtataka na ako noon. At lahat ng mga sinasabi sa akin ni Christine ay totoo pala. Kaya pala sa labas kami bumibili ng pagkain ay iba pala ang panlasa nila. Binansagan ko nga po yung bahay na yun na bahay na walang bawang. Kapag kasi kunikwento ko po ito sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, ayun po ang bansag ko. Kinagabihan, pagsapit ng 9:00, nasa kwarto na kami ni Christine. Sa mga oras lang yun kami nagkikita kasi maghapon siya naglilinis ng mga kwarto at hindi rin kami nagsasabay kumain dahil iba kami nang tapos ng trabaho. Ito pong si Christine ay mahilig magtago ng tsinelas na sa ilalim ng kama. Yung kama po kasi namin ay double deck na bakal at siya yung nasa ilalim. Tinanong ko siya kung bakit lagi niyang nilalagay yung tsinelas niya sa ilalim ng kama. Hindi ko naman kukunin yun kasi may tsinelas naman ako. Pero ang sabi niya, nasanay na daw siyang itago ang tsinelas niya sa ilalim ng kama. Kasi daw noon sa pinapasukan niya dati, yung kasama niya ay mahilig umanong suotin ang tsinelas niya. Sabi niya, ayaw na ayaw daw niyang nadudumihan yung paa niya at hindi daw siya sanay ng nakapaa. Hindi ko pa po pala napapakilala ng maayos sa inyo si Christine. Siya po ay nasa edad na 21 years old na ng panahong ito.
Siya na ata ang pinakamasipag na bata ang nakilala ko noon. Kasi kaya daw siya nagtatrabaho ay nag-iipon daw ito sa pag-aaral niya. Kasi pangarap daw niya maging isang teacher. Siyam daw silang magkakapatid at pangalawa siya sa bunso. Patay na din daw yung mga magulang niya. Yung mga kapatid niya ay may sari-sarili ng pamilya at nagkanya-kanya daw sila at tumira sa iba't ibang lugar at probinsya. Silang magkakapatid daw ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Pero hindi ito naging hadlang kay Christine para tuparin niya ang pangarap niya. Kahit anong trabaho ay pinapasok ni Christine para lang makapag-ipon at nakakamangha talaga ang pagkatao niya kasi sa ganong edad ay naiisip na niya yung mga ganong bagay. Yung gabing yun ay yun na rin pala ang huling beses na magkikita at magkakausap kami ni Christine. Kasi kinabukasan ay hindi ko na po siya nakita. Ang sabi ng amo namin ay nag-resign na daw siya sa trabaho. Pero nagtataka ako noon kasi noong nakausap ko siya kagabi, pursigido pa siya magtrabaho. Kasi nga 'di ba, nag-iipon siya sa pag-aaral niya. At isa pa, ay bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Kung aalis man siya, ay sana sinabi niya sa akin yun kagabi. Nagluto ulit ako noon at kagaya ng dati, ang una kong binuksan na yung ref nila. At kitang-kita ko na napakarami ng karne sa loob ng ref na yon. Nung kinuha ko yun ay sariwa pa yon dahil pulang-pula pa ang karne at dugo nito. Habang hinihiwa ko yung mga karne na galing sa ref na yon, ay napakakunat nun na kahit napakatalim ng kutsilyo ko ay hindi ko siya mahiwa ng maayos. Yung itsura ng karne ay maninipis kasi kapag baboy, malalaki at malalapad ang karne, di ba? Pero yung karne na yun ay napakanipis at napakakunat. Napapaisip ako noon kung saang hayop nang galing yung mga karne na yon. Pagkaluto ko noon ay naligo ako kasi pinagpapawisan ako at parang nag-init yung buong katawan ko noon. Parang sumama yung pakiramdam ko at sumakit din ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon na para bang hihimatay na ako pero pinipigilan ko lang. Pumasok ako noon ng kwarto. Pagpasok ko ng kwarto, ay bigla na lamang pong nahulog yung rosaryo na nakasabit doon sa kama ni Christine. Nagtaka ako noon kasi wala namang hangin noon at alam ko nakatali ng mahigpit yung rosaryo na yon sa bakal na kama ni Christine. Nung nahulog yon ay nahulog yung rosaryo sa ilalim ng kama ni Christine. At noong pagduko ko sa ilalim ng kama para kunin yon, ay kitang-kita ako yung dalawang tsinelas ni Christine na nandoon pa sa ilalim ng kama. Napaisip ako noon kasi napaka-imposibleng iwanan niya yon at maiwan niya yon. Kasi nga gamit niya yun eh. Kung aalis man siya ay hindi niya maiiwan yon. Na mga oras na yun ay hinalungkat ko po yung cabinet namin na pinaglalagyan namin ng damit ni Christine. Pero wala na yung mga damit niya doon. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit naiwan niya yung tsinelas niya. Nag-impake na rin ako noon. Umalis na ako sa lugar na yon. Swerte ko naman noon kasi wala yung amo namin noon. Hindi naman ako natakot. Pero ang lukso ng damdamin ko noon ay nagsasabing umalis na ako doon sa lalong madaling panahon. Sa pagmamadali ko nga ay meron pa akong ibang damit na naiwan doon at mga gamit. Pagka-uwi ko sa amin ay nawala yung sama kong nararamdaman at para bang nabunutan ako ng tinik. Nakahinga ako ng maayos na makaalis ako sa bahay na yon. Hindi ko sinabi sa pamilya ko noon kung bakit agad akong umuwi. Hindi ko naman masabi yung nararamdaman ko kasi wala naman akong ebidensya kung totoong aswang yung nakatira sa bahay na yon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan si Christine kasi nga hindi talaga siya taga rito sa amin noon. Halos 2 araw lang kaming nagkakilala at nagkausap. Kaya hindi rin namin masyadong nakilala yung isa't isa. Pero hanggang ngayon ay sumasagi pa rin sa isip ko kung buhay pa ba siya o hindi na. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po kung mabasa ninyo ito and more power sa channel ninyo.
Hello Sir GD Horror Stories. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Mira, 29 years old. Ibabahagi ko ang naging karanasan namin ng pinsan ko noong minsan nagpunta kami dati sa rest house ng lolo ko. 10 taon na ang nakakalipas. Ang karanasan kong ito ay patungkol sa mga aswang. Gusto kong ibahagi ito para maging babala sa mga batang pasaway at hindi nagpapaalam sa mga magulang kapag aalis ng bahay. Naging aral sa buhay ko to at isa ito sa ituturo ko sa mga magiging anak ko. Maraming salamat po kung mabasa at maibahagi nyo ito sa YouTube channel ninyo. Mahal na araw nang mangyari to. Yung pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Mary Ann, niyaya po akong pumunta sa rest house ng lolo ko. Noong nagpunta siya sa amin ay kasama niya yung boyfriend niya ng 2 taon. Natawagin na lamang natin sa pangalang Adrian. May dala sila noong motor na kolong-kolong. At ang sabi nila, pumuslit daw kami saglit doon sa rest house para makagala. Ako naman si mahilig pagdating sa gala, sumama naman ako sa kanila. Nagpaalam noon ako sa amin na manunood lang kami ng basketball ni Ate Mary Ann. Dahil hindi naman namin pwedeng sabihin na magpupunta kami ng rest house. Dahil hindi naman kami papayagan at malilintikan kami noon pag nalaman po nila. Itong rest house na sinasabi ko ay sa lolo ko. 1 oras ang layo nito sa amin. Nasa liblib na parte ng lugar namin yon. At nasa gitna na yun ng bukid. So ayun na nga. Pagdating po namin doon, malayo pa lang, meron pong nakikita si Adrian na may nagwawalis daw sa bakuran ng rest house na yon. Siya yung unang nakakita nun kasi siya yung driver. Nagtaka naman kami ng pinsan ko nun kasi ang pagkakaalam namin walang nakatira doon kasi walang kuryente doon. Pagbaba namin, yung nagwawalis kanina sa bakuran ay isang matandang babae. Nagpakilala sa amin ito. Ang pangalan daw niya ay Meding. Siya daw yung kinuha ng lolo namin na tagabantay at tagapangalaga ng rest house niya. Kababata umano siya ng lolo namin. Pero noon ay hindi namin siya kilala ng pinsan ko. Kumbaga ngayon lang namin siya nakita sa talambuhay namin. Noong mga oras na yun ay hindi naman namin matawagan o ma-text yung lolo namin para tanungin kung meron ba siyang inatasan na magbantay sa rest house. Kasi nga, hindi naman kami nagpaalam at kung malaman nila na nandoon po kami ng mga oras na yon, mapapagalitan po kami. Kaya pinagsawalang bahala na lang namin yon ng pinsan ko. Tsaka isa pa, mukha namang mabait si Aling Meding. Pagpasok namin ng rest house, tinanong agad kami ni Aling Meding kung kumain at nagtanghalian na ba kami. Kasi 11:00 na ng umaga noon. Sumagot naman kami hindi pa. At nagsabi siyang meron daw siyang niluluto noon. Kaya pumunta agad kami doon sa likod ng bahay, sa labas. Kasi wala namang kusina yung rest house. Pero meron namang lutuan doon. Pag-upo namin, hinapagan agad kami ni Aling Meding ng pagkain. Pero nagtaka kami noon kasi yung pagkain na binigay niya sa amin ay lugaw na kanin. Alam niyo yung kapag nagsaing kayo, tas nilagyan niyo ng maraming tubig para maging lugaw. Ganon yung hinapag na pagkain sa amin ni Aling Meding. Nung tinikman namin yun, wala talagang lasa. Literal na kaning lugaw lang siya. Kaya naman yung boyfriend ng pinsan ko na si Adrian, nagtanong kay Aling Meding kung meron ba silang asukal para ilagay doon para magkalasa. Tumawa naman si Aling Meding at nagsabing wala daw. Humirit pa si Adrian noon ng isa pang tanong. And this time, sinabi naman niya kung walang asukal, asin na lang daw. Pero pagkarinig noon ni Aling Meding, humarap ito sa amin at hininto niya ang ginagawa niya. Magkasalubong yung kilay niya, nakatingin sa amin ng masama na para bang galit na galit siya sa amin at bigla itong nagsabing, "Wala kaming asin dito. Kung ano ang hinapag na pagkain sa inyo at kung anong nasa harapan ninyo, makontento kayo kung anong meron kayo. Huwag na kayong magganap ng wala."
Sabi nito at pagkatapos ipinagpatuloy niya yung ginagawa niya. Nagtinginan naman kaming tatlo nun at nagtaka kami kasi dahil lang sa asin, nagalit na po siya. Parang napaka big deal naman, asin lang yon. Nung natapos kaming kumain, pumasok agad kami sa loob ng rest house at inayos yung mga gamit namin. Habang nag-aayos kami ng gamit, bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit, hindi ako makatayo. Yung pinsan ko, pinahiga ako at hinihilot po yung mga kamay ko para mabawasan kahit papaano yung sakit. Pero maya-maya lang, lumabas ako kasi nasusuka naman ako. Yung dinuwal ko nun, yung kinain naming kaning lugaw ni Aling Meding. Nung naisuka ko yun ay nawala yung sakit ng tiyan ko. Hindi ko alam kung dahil ba doon kaya sumakit yung tiyan ko o dahil doon sa upuan na tricycle ni Adrian. Hindi ko alam. Noong papasok ako sa loob, tumingin-tingin ako sa paligid kasi hinahanap ko si Aling Meding. Pero wala siya doon. Maya-maya lang, may napansin akong patak ng dugo sa ilalim ng pintuan sa isang kwarto. Yung dugo ay parang isang araw nang nandun. Nang buksan ko yung pinto, nakakandado po yon. Napaisip ako na baka nandun si Aling Meding, kaya hinayaan ko na yon at pinuntahan ko na agad yung pinsan ko. Pagpasok ko, sinabihan ako ng pinsan ko na baka kaya sumakit yung tiyan ko dahil dun sa lugaw na pinakain sa amin. Kaya lumabas kami tatlo para humanap ng karenderya. Sa minalas-malas naman, wala kaming nahanap na karenderya. Kahit bukas na tindahan wala. Ang pagkakatanda ko, 2 bahay lang ang nakita namin noon. Pero habang pabalik kami, nakapansin si Adrian ng isa pang bahay na meron tindahan sa harap nun. Pero sarado din yon. Nagsabi yung pinsan ko na kumatukdo kami sa bahay na yon para bumili kahit sarado na yung tindahan. Kasi nga, hindi pa kami kumakain nun at nagugutom na kami. Nung nagtawag naman kami nun, may lumabas naman. Sabi namin bibili sana kami kasi hindi pa kami kumakain. Pero sabi nung Ali, matagal na daw sarado ang tindahan niya at wala na daw silang paninda doon. Naglakas naman ng loob nun si Adrian na humingi ng asukal kasi wala na kaming choice at yung kaning lugaw na lang ni Aling Meding ang kakainin namin. Pumasok naman yung Ali at kumuha nun. Pagbalik niya, may dala-dala na itong bawang at luya, pati na syempre yung hiningi naming asukal. Pagkaabot niya sa amin, nagsabi itong ilagay daw namin sa mga bulsa namin yung bawang at luya kasi meron daw di umanong gumagalang aswang sa lugar at wala namang mawawala kung susubukan namin. Kasi daw, nararamdaman daw niya na inaaswang daw kaming tatlo. Nilagay po namin yung bawang at luya sa magkabilang bulsa namin na magkahiwalay. Pagkatapos, bumalik na kami sa rest house. Hindi ko ito malilimutan kasi pagbalik namin ng rest house, hindi na po makalapit sa amin si Aling Meding. Parang natatakot siya sa amin, balisa at pawis na pawis. Nang mga oras na yon ay para siyang nangihina hanggang sa lumabas ito at nagmamadaling tumakbo. Paglabas niya, sumilip kaming tatlo sa bintana para tingnan siya kasi nga nagtataka kami bakit bigla na lang siya nag-walk out. Nakakapagtaka. Nung nakita namin siya ay sobrang bilis ng tumakbo. Yung takbo niya ay yung parang may gustong pumatay sa kanya. Maya-maya lang, si Adrian ay dali-dali niyang kinuha yung bawang sa bulsa niya. Kasi daw parang napakainit na nun at napapaso siya. Paglabas niya ng bawang, kitang-kita namin na naging kulay itim ito na parang alam niyo yun, parang nasunog yung bawang. Doon na kami nagtaka at napaisip. Totoo nga yung sinabi ng Ali kanina at yung gumagalang aswang sa lugar nila ay si Aling Meding. Umuwi na kami noon pagkatapos kasi natakot kami. Yung nangyari sa amin ay ikunento agad namin sa mga magulang namin at napagalitan talaga kami.
Pero hindi na namin alintana yun kasi mas grabe pa yung naranasan namin doon sa rest house. Doon din namin nalaman na wala daw kababata si Lolo doon at mas lalong wala daw siyang kinuhang tagabantay noon sa rest house. Ganun daw talaga ang nangyari sa amin kasi nararamdaman doon ng mga aswang ang mga pasaway na kagaya namin kasi naa-attract daw sila sa negative energy. Noong sumama kami noon para bumalik doon sa rest house, kasama na namin noon yung lolo at magulang namin. Doon ay nakita namin na merong pinapakulo ang tubig sa malaking kawa. Pati yung mga kutsilyo at itak at yung 3 sako na parang preparasyon sa pagkatay. Nung nandun kasi kami ay hindi na namin nakita yon kasi umalis agad kami. Pero yung mga gamit pala na yon ay gagamitin pala sa amin yon ni Aling Miding. Kakatayin na niya sana kami noong bumalik kami noon sa rest house. Pero nagpapasalamat kami noon at hulog ng langit na nakilala namin yung Ali na may saradong tindahan. Dahil kasi sa kanya naligtas kami sa bingid ng kamatayan. Ang babata pa namin noon, kaya naging bangungot talaga ang pangyayaring ito sa amin. Hanggang dito na lang po. Salamat po kung mabasa niyo ito at maibahagi sa mga subscribers at taga-subaybay ng YouTube channel ninyo. Kwento sa akin ito ng isa sa mga pinsan ko sa father side. Mababait silang lahat di tulad sa mga pinsan ko sa mother side. Every time na bibisita ako sa kanila, nagkukwentuhan kami. So eto naikwento niya. Yung pinsan nila sa mother side ang nanay taga Guimaras. One time summer ng 2006, sumama siya at ng isa pa niyang pinsan sa mother side din. At para magbakasyon doon. Yung mga pinsan naman nila na anak nung tiga Guimaras, 6 at 4 years old pa lamang. Sabi ni pinsan, sobrang ganda doon. Kung probinsya yung ambiyan sa Pangasinan, mas doon sa Guimaras. Mababait din ang mga tao. 1 week na sila doon nung may magparamdam. Hindi multo, kundi isang aswang. Ang style ng bahay ng auntie nila, 2 floors. Sa baba, konkreto, sa itaas naman ay sawali. Sa ibaba rin pareho ng mga bintana sa itaas na yung pataas, binubuksan at may tukod para all day open. After ng tanghalian, routine na nila for 7 days na magpipinsan na matulog muna, then paggising saka pupunta doon sa sapa para maligo. Yung auntie naman nila, tumutulong magluto ng mga tinitinda nila sa plaza kasi may liga sa gabi. Nagtitinda sila ng mga pagkain. Dahil tirik na tirik ang araw at for 7 days namang walang ganap, naka-open yung bintana. Unang nagising si Joe, yung pinsan ni pinsan. Nagising si pinsan dahil sa sigaw ni Joe. May malaking ahas sa sahig. Yung upper part ng ahas nakapulupot sa mga binti ni Coco, bunsong anak ng auntie nila. Sigaw din si pinsan. Pasok yung nanay ng auntie nila. Ayon kay pinsan, yung nanay ng auntie nila maayos pa namang maglakad pero may hawak laging tungkod. Tinusok niya yun sa ahas. Kalimitan di ba pagpapatay ng ahas ulo agad ang puntirya? Kaya lang yung lolo nila Coco ang tinusok katawan ng ahas. May sumigaw. Galing dun sa ahas. Ito ay boses ng isang lalaki. Tapos kumiwal-kiwal. Binitawan na si Coco at mabilis na dumaan sa bintana. Dumating ang auntie nila at niyakap silang lahat. Yung mga kapatid na lalaki ng auntie nila, 6 yun. Nag-iisa kasing babae yung auntie nila at bunso pa. Nagsabit sa lahat ng bintana ng lasona o maliliit na sibuyas, rice stalk, tapos nagtaktak ng kalawang sa mga bakal. Inipon sa plastic at sinabit din.
Pagdating ng alas 5 ng hapon, sakay na sila doon sa tricycle papunta sa plaza. Doon sa isang tricycle, yung iba, tapos nandoon din yung mga tinda nila. Yung tatlong kapatid ng auntie nila sumakay sa ibang tricycle kasi mga player. Magsisimula na yung game nung dumating yung coach ng sityo nila. May bandage sa braso. Pagkakita nung lola nila Coco doon sa coach, nilapitan niya tapos hinampas niya ng tungkod. Bisaya daw yung salita kaya hindi nila agad naintindihan. Pero translate nung isang kuya ng auntie nila. Natigilan na raw si Lani kasi may asawa na. Yun pala yung coach at buong angkan nila, mga aswang. Yung coach na kapatid noon may gusto sa auntie nila. Kilabot na kilabot sila nung kinuwento sa kanila. Dahilan kung bakit yung uncle nila, yung asawa ni Lani, hindi na pwedeng magpunta doon kila Auntie Lani. Nung mamanhikan kasi ang uncle nila, kinuha siya nung isa sa mga kapatid nung may gusto kay Lani. Nung magsi-CR lang siya nung gabi na. Nahanap siya sa dulo ng sityo, wala nang saplot at tulala. Dinala pa siya sa magaling ng albularyo para ibalik ang huwisyo niya. Creepy, hindi ba? Pero may mas creepy pa. The next night, si Toto yung panganay na anak ni Lani natatae. Si Lani naman kampante dahil yung mga kuya niya nasa likod pa ng bahay. Yung CR kasi nila nakahiwalay sa bahay nila. Pinatain niya si Toto. Hindi niya na sinara ang pinto ng banyo. Iniwan niyang tumatae si Toto kasi magsasalok siyang tubig sa balot. Inilapag niya yung balde sa loob tapos hinugasan na niya si Toto at binuhusan na yung inodoro. Si Toto naman daw nagsabing gustong maligo. Salok siya ulit ng tubig. Pagbalik niya ng banyo, wala na si Toto. Sa pag-aakala niyang nasa loob na ng bahay ang anak niya, pumasok siya. Sabi ni pinsan, kalmado pa si auntie nila, kaso nung makitang wala si Toto ay lumabas siya agad. Pati sila ni Joe lumabas. Si Joe buhat si Coco. Wala sa buong bakuran. Iyak na sila ng iyak. Pati mga kuya ni Lani naghahanap na rin. Yung nanay ni Lani paglabas ng bahay, tumuwad. Sumigaw ng pastilan. Si pinsan natatawa habang kinakwento niya tong part na ito. Patuwad daw kasing maglakad yung matanda. Tapos mula sa pagkakatuwad, parang may hinila sa pagitan ng mga hita. Doon na nila nakita yung aswang. Literal daw na talagang nakakatakot. Parang nakuryente ang buhok. Mahaba ang mga kuko, tapos tumutulo ang laway. Hinampas siya ng matanda ng tungkod. Dumadaing daw pero parang daing ng asong nasasaktan. Kahit anong awat nila Lani sa nanay nila, hindi nakikinig. Nagpunta doon sa bahay ng mga aswang. Sabi ni pinsan ang gara. Nakasunod sila. Nakailang katok bago buksan ang pinto. Binuksan lang nung yung nanay na ni Lani. May hinila sa tungkod niya. Nahati sa dalawa. Putya yung tungkod, parang pinagkabit na parang dalawang manipis na espada. Sabi ni pinsan ganoon ang nipis nung dalawang maliit na espada sa needle ni Arya Stark. Pinagkiskisan niya yon. Ayun, bukas ang pinto. Babae ang nagbukas. May mga tao sa loob. Yung iba, katulad nung lalaking aswang na kukuha sana kay Toto. Dinuro sila ng nanay ni Lani. Kayo, nire-respeto ko. Sana irespeto nyo rin naman kami. Ikaw Roger, kung talagang mahal mo si Lani, hindi ganito ang gagawin mo at pipigilan mo ang mga kapatid mo. Hindi ka papayag sa buyo ng mga kapatid mo. Isipin mo naman yung kapatid mong nahihirapan sa pagbabago sa katawan niya. Siya na lang ang pagtuunan mo ng pansin.
Tapos maraming babae, Roger. Hindi lang si Lani. Mabait kang bata, Roger. Huwag kang tumulad sa mga nakakatanda mong kapatid. Kaya hindi kayo kinante ng tatay ko dahil sa pakiusap ko. Dahil alam kong mabuti kang tao. Roger, ikaw, kapatid mo at ng tatay mo, sumalangit nawa. Huwag ganito, Roger. Iyan ang sinabi ng nanay ni Lani. Ang masama raw talaga yung masamang perwisyo talaga sa ibang tao. Mga kapatid nung Roger. Siguro kasi yung nanay nung Roger tao. Walang halong aswang kaya ganoon. Pero yung mga kapatid daw noon, sira ulo talaga. Nagnanakaw ng mga hayop sa iba't ibang sityo, kakainin tapos ayun, iiwanan na lang. Sunod na linggo umuwi na sila. Sakay sila ng bus papunta sa barko. Kandong ni Jo si Coco, si Lani naman kay Toto. Nahiwalay si pinsan ng upuan. Sa unang bus stop may sumakay na lalaki. Naka-shades tapos may panyo sa leeg. Tumabi kay pinsan. Ang lansa-lansa daw. Tapos lagi siyang inaamoy. Nung nasa barko na sila, doon lang siya nakahinga ng maayos. Nung makauwi, halos walang maniwala sa mga kwento nila. Kaya tumigil na lang sila kakakwento.